bago ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, magkakaroon muna ng 7 years of tribulation or ang 7 taong kapighatian. At sa loob ng 7 taon na yun, isa sa mga araw doon ay mangyayari itong tinatawag natin na rapture. At dito na nagkakaroon ng maraming pagtatalo-talo kasi maraming naniniwala sa pre-tribulation rapture or rapture muna bago ang tribulation. Marami ding naniniwala sa mid-tribulation rapture or dadaan muna ang unang 3.5 years of tribulation bago mag-rapture. At marami ding naniniwala sa post-tribulation rapture or dadaanan lahat ng mananampalataya itong 7 taon ng tribulation at sabay lang ang rapture at ang second coming. At sa video po na to, atin pong tatalakayin ang ilang Bible verses na sumusuporta sa 3 paniniwala na ito, sa pre-tribulation rapture belief, sa mid-tribulation rapture belief, at sa post-tribulation rapture belief. Unahin natin talakayin ang pre-tribulation rapture belief. Ito po yung paniniwala na rapture muna bago 7 years of tribulation. Unang verse, Revelation chapter 3 verse 10. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang letter po na ito ay para sa church sa Philadelphia. Yung mga Christian po kasi doon, nakaranas po sila ng matinding persecution. Pero kahit kakaunti lang daw yung kakayanan nila, na-endure nila lahat ng persecution na yun dahil sa pagiging faithful nila at pagiging obedient nila sa Diyos. At ang reward daw sa kanila is poprotektahan daw sila sa araw ng pagsubok na darating, which is pinapaniwalaan po na tribulation. So ito pong Bible verse na to, pinapakita nito na possible na rapture nga talaga muna bago itong pagsubok na darating or ang tribulation. Next verse, 1 Thessalonica chapter 1 verse 10. At maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Makikita po natin dito na ililigtas daw muna yung mga mananampalataya doon sa puot. Kaya lang may iba pong mga interpretation dito na ang puot daw na tinutukoy dito ay ang impyerno. Pero may mga interpretation po at may mga nagsasabi na itong puot daw na to ay ang Great Tribulation. Pangatlong verse, Lucas chapter 17 verses 26 to 28. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ang second coming daw po ay kagaya ng mga panahon na to, ng panahon ni Lot at panahon ni Noe. Kung mapapansin nyo po, noong panahon ni Noe, sinecure muna ni God yung kaligtasan nila bago ibuhos tong judgment, which is yung tinatawag na Great Flood. At ganoon din po ng panahon ni Lot. Pinaalis muna si Lot bago tupukin ng apoy at ng asopre itong Sodom at Gomora. Sounds familiar? Pansin nyo ba? Niligtas muna sila bago judgment. Diba ganun din yung paniniwala sa pre-tribulation rapture? Ililigtas muna, iaalis muna bago yung tribulation or kapighatian. Kung may mga gusto po kayo idagdag na Bible verses about pre-tribulation rapture belief, feel free po na mag-comment sa ating comment section. Atin naman pong talakayin ang mid-tribulation rapture belief. Ang paniniwala po na to ay after ng 3.5 years na pamumuno ng Antikristo, doon pa lang magra-rapture. Unang verse, Revelation chapter 11 verses 11 to 12. Pagkalipas ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila'y tumayo at labis na nasendak ang mga nakakita sa
kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Ito pong dalawang pinatay na to, ito po yung dalawang saksi sa Revelation na hinihinalang sina Enoch at Elijah. Sila po yung dalawang tao na na-rapture doon sa Old Testament. Isusugo po ito sa first 3.5 years ng tribulation at mangangaral sila at magpe-perform po sila ng mga miracles. Then after po ng 3.5 years, papatayin sila nitong Antikristo. Then bubuhayin daw sila ng Diyos tapos ira-rapture or kukuhanin. So isa po ito sa mga interpretations ng mga mid-tribulation rapture believers na ang rapture daw ay magaganap sa araw na to. Pangalawang verse, Daniel chapter 7 verse 25. Magsasalita siya or ang Antichrist laban sa kataas-taasan at papahirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos or sa English saints or mga mananampalataya ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan na watch this, sa loob ng 3 taon at kalahati. Isa po ito sa pinakamatibay na Bible verse about mid-tribulation rapture. Kasi maliwanag po dito na yung mga saints daw or yung mga mananampalataya ay sasailalim daw muna sa kapangyarihan nitong Antikristo sa loob ng 3.5 years. Again, kung may mga additional verses po kayo para sa mid-tribulation rapture belief, feel free po na mag-comment sa ating comment section. Ngayon, dumako po tayo sa post-tribulation rapture belief. Ito naman yung paniniwala na yung 7 years ng tribulation, dadaanan po lahat yun ng mananampalataya. At sa dulo, yung second coming at yung rapture ay isang event lamang. Dito po, marami po talagang hindi naniniwala dito. Pero alam nyo kapatid, gugulatin tayong lahat nitong mga Bible verses na titingnan natin. 2 Thessalonica chapter 2 verses 1 to 4. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, or ito po yung second coming, at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya. Wait, ano po yun? Ano po yung pagtitipon sa atin upang makapiling niya? Rapture po ito. Tama ba? Nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan or mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon or second coming. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Pinapakita po ng verse na to na ang second coming daw at rapture ay iisang event lamang. At hindi daw po mangyayari yun, yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus at yung pagtitipon sa atin upang makapiling niya or yung rapture hanggat hindi pa lumilitaw itong Antikristo. Isa po ito sa malinaw na Bible verses sa paniniwalang post-tribulation rapture. Next verse, Matthew chapter 24 verses 29 to 31. Pagkatapos ng kapighatian or Great Tribulation, sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumadating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig.
Now watch this. At titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ano po yung titipunin? Yung mga hinirang daw sa lahat ng dako. Titipunin, di ba? Rapture yun. So kailan daw magaganap yun? After daw ng kapighatian or ng Great Tribulation. So pinapakita ko ng Bible verse na to na yung second coming at yung rapture ay isang event lang na mangyayari daw after ng Great Tribulation. Kaya po yung sinasabi sa verse 36, na ngunit tungkol sa araw at sa oras na yun ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng basta-basta sabihin na ito ay tumutukoy lamang sa second coming ng Panginoong Hesus at hindi daw po pwedeng gamitin ito sa rapture. Hindi po natin basta-basta pwedeng sabihin yun dahil marami po talagang Bible verses na sumusupport sa post-tribulation rapture na isang event lang ang second coming at itong rapture. At kung ako naman po ang tatanungin nyo kung ano ba yung paniniwala ko dito, I'm really hoping po talaga na sana pre-tribulation talaga ang rapture. Kasi sino nga naman ba may gustong dumaan pa sa 7 taong tribulation? Diba? Kaya lang po kasi hindi rin po natin pwedeng i-deny yung katotohanan na may mga biblical evidence din po talaga itong mid-tribulation rapture at post-tribulation rapture. Kaya marami po talagang nagtatalo-talo dito. Alam nyo ba, even po yung mga Bible scholars, nagde-debate din po about dito kung kailan ba talaga itong rapture. Ikaw ba kapatid, ano ang pinapaniwalaan mo? Pre-tribulation rapture ba pinapaniwalaan mo? Mid-tribulation rapture ba ang pinapaniwalaan mo? Or post-tribulation rapture ang pinapaniwalaan mo? At bakit? Comment down below.